Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si John Paredes, may-ari ng JEPSPA, Juanito Eco Farm School for Practical Agriculture. Ngayong araw na po ay magdidibo po tayo paano gumawa ng mga seeds ng ubi at paghahanda po para pag pre-germination ng ubi natin. Ang una po nating gagawin is paghahanda po ng medium ng soil na maganda para sa germination process ng ubi. Ito po ay mixture ng carbonized rice hull, vermicast, garden soil at sand, no? 1:1 po yung ratio natin. So nakamix na ito at hinanda lang natin ito para paggawa ng seeds at ito yung itatakip natin sa mga seeds na nagagawa. So, ngayon, nandito tayo. Ito yung ubi na harvest natin. Mga 5 kilo ito. Isa. Pero magandang piliin natin yung maliit para sa seed production or sa seedling production ng ubi. Kasi mas marami kang nakakuha na seeds compared sa malaki na. Kasi mas marami na yung unod, yung ano niya, ubi. So, dito, ito yung mga almost a kilo na ubi, yung mga parang medyo maliliit. Ito yung magandang gawing seedlings. So unang-una, naka-store na to ng almost 1 month dito sa storage area namin kasi yung ubi, ang pinakamagandang araw or buwan ng ubi paggawa ng mga seedlings is February to June or July. Yun yung maganda at tamang-tama na marami yung mag-germinate. Mahirap kang magpa-germinate during cold months, no? October, November, December. Kaya ngayon, tamang-tama ngayon kasi February, almost February na, ito na yung tamang panahon para mag-germinate. So ito, hiwain natin ito ng mga 1 to 1.5 inches, no? Yan. Ito, makikita natin yan. Mga purple ubi ito. So, ito, pwede natin gawin itong 4. Yan. Importante sa ubi, merong mga panit na hindi matatanggal kasi ito, dito yung lalabas yung mga germinated roots. So, ito, dito sa panit. Importante, hindi siya ma-damage. No? So, itong 1 kilo, pwede natin itong gawing yan. So, ito ngayon, gawa tayo ng maraming seedlings. After po slicing, 1 kilo yon. Tingnan mo, bilangin natin ilan yung nagawa sa 1 kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 yung nagawa sa 1 kilo. Importante, mababad siya sa ash, no? Wood ash. Yung part na nahiwa para pagtanggal ng moisture at pag-prevent ng fungus. Arrange natin dito. Maraming mga technology na tinuturo nila, pero yung technology na combination na po ito ng tinuturo ng Philippine Root Crops at ng mga iba-ibang farmer. Wood ash lang, yung sa sunog ng mga kahoy. So, importante yung matanggal. Arrange lang natin dito. Lahat ng sides na makikita mo yung violet, i-ano mo sa ash.
Sa ibang ahensya, lalo na yung hindi organic, pwede silang magdagdag ng mga root hormones, no? Pero sa organic farming, bawal yun eh. So, yung balat yung nasa itaas, kasi dyan yun lalabas yung roots. So, itong isang tray, kaya niya ng 50. Yung sa amin, 50 yung pinapasok namin dito. Pero for demo purposes lang ito. Para makasave ng tray. For demo purposes lang ito. 25 ito. So after po mababad siya ng wood ash, tatakpan natin ng ito yung prepared natin na soil medium. Matabunan lang siya dito sa seedling tray. Iba-ibang method yung mga natin mga farmers, no? So yan, pwede mo diligan ito ng vermity bago ilipat sa kanyang storage or chamber. Yun yung maganda sa ubi. Mas siya sa temperature yung start ng summer. 5 days to 15 days. Ito na yung resulta. May lumalabas na. So galing dito, dandahan mong tanggalin kasi yung mga roots nito medyo mahaba na. Yan. Marami na ito. Una yung lalabas yung roots nila. Lalo na pag maganda yung lupa mo. Yan. Tapos galing dito, ililipat na natin ito sa individual pots. Make sure na yung roots hindi mababali. Tapos cover. So ito 2 to 3 days pinakamataas, pinakamahaba nung 5 days, mahaba na ito at pwede na itong itatanim sa field. No? So yun yung paghahanda ng seeds natin for ubi. Kung transporting, meron kaming mga crates, yung yellow na covered siya, ipasok sa loob. Tapos pwede ka The best thing to transport and to buy, yung mga buyers po ng ubi, tingnan nyo mabuti na hindi masyado mataas or at least may isang leaf or dalawang leaf pagtanim kasi mas madali mabilis itong magre-recover. Mahirap kung medyo mataas na, very sensitive siya pag naputol or yung mga dahon niya pag naano ng mga soil, magkakaroon siya ng infection. So the best thing na kung bibili kayo, ganito na kahaba. Yung maintenance natin, pinaka-importante yung first 4 months. Dapat mabigyan natin na lahat ng kailangan nila, nutrients, no? Yung nutrients namin, ginagamit namin OB solution, tinawag namin OB Sol. Meron kaming ginagawa na intended talaga para sa OB, no? Combination na ito ng vermity, waste ng OB, ginagawa ng fermentation or concoction at kuhol. So, ito yung isa sa pinaka-best na resulta na nagawa namin. Meron na kaming mga research kinandak po ng mga MS student ng BSU
at sarili sa farm. Meron din tayong mga experiment na iba-ibang klase at ito yung isa sa pinakamaganda na resulta. So ang bilis niyang nag-grow, malaki yung mga dahon niya at very important ito once a week. At hindi naman ito masyadong mahal kasi pwede kayong gumawa lang. Kaya ito yung ginagawa namin, binibinta na namin ito at 350 per liter kasi kasabay na dito sa ubi production natin. So sa gusto pong makipag-ugnayan po sa Jepspa, meron po kaming Facebook page, Jepspa Your Home. Contact number po namin is 0926-898-7082. At you can also directly contact me through my FB, Olegario Paredes Jr. Yun lang po ang topic natin sa ngayon. Magandang araw po sa lahat.